Magandang araw Pilipinas, maayong adlaw Zamboanga Peninsula. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hatay mga muslimin. Welcome sa isa na namang episode ng Kapihan sa Rio 9, hatid sa inyo ng Philippine Information Agency. Ang programang ito ay nagsisilbing plataforma para sa iba't ibang ahensya ng gobyerno upang kanilang mailahad ang mga programa at serbisyo para sa taong bayan. And for today po ay atin pong pag-uusapan. Sabay-sabay po nating aalamin kung ano nga po itong alternative work arrangements na sinusulong ng ating Department of Labor and Employment sa gitna ng usaping ang pagtaas o patuloy na pagtaas ng presyo ng langis sa merkado. Yan po ang antabayanan po ninyo yan at manatili pong nakatutok dito sa PIA Western Mindanao Facebook page kung saan live po tayo, live stream po tayo. Live din po tayong mapapanood sa lahat ng PIA provincial Facebook pages and of course, live din po tayo sa Pagadian City and Zamboanga del Sur Media and live hook up din po sa Radio Pilipinas. Ayan, lagi ang dami po nating mga live options. And of course, bago po natin tuluyang ipakilala ang ating guest, ay nais po naming magpasalamat po sa ating mga online viewers na nananatili pong nakatutok po sa atin. Of course, we have our media friends from all over Zamboanga Peninsula. Kasama po natin dito sa studio ang ating media friends from Pagadian City and wag po natin kakalimutan ang ating Barangay Information Officers Network na kasama po natin sa pagbibigay ng tunay at napapanahong impormasyon. And without much further ado, let me introduce to you our guests who came all the way from Zamboanga City. Talagang nag-travel pa po siya para po mag-share po sa atin ng vital information. We have Attorney Ray Julius Banzon, the Senior Labor and Employment Officer ng Department of Labor and Employment Region 9. Attorney, magandang araw po and how was your travel po? Kumusta po yung biyahe? Yes, magandang araw, Ma'am Joy. We arrived safely here in Pagadian last night and we are happy to be here with our media partners, PIA9, and on behalf of our director, we would like to thank our media partners and PIA9 headed by Ma'am Joy Alvarez for this opportunity for us to promote this alternative work arrangement policies for the guidance of our employers and employees. Okay, maraming salamat Attorney Banzon. Once again, thank you for sitting with me. Attorney, diretso na po tayo. Ano po ba itong alternative work arrangements po? Can you walk us through ano po ito? And can you educate po our public po? Yes. Alternative work arrangements, the DOLE has policies issued for the implementation of these alternative work arrangements since 2004 pa, no? So for the guidance of everyone, alternative work arrangements is the aside from the usual 8 hours work of our employees, no. The purpose of these alternative work arrangements is for our businesses, employers and employees to adapt to the changing work environments that is happening. We all know na tumataas na ang presyo ng gasolina, ng kuryente, So by adapting these alternative work arrangements, hindi lang ang employees ang makakapag-save sa fuel, but also ang ating mga employers makakatipid din po sila sa kuryente, and other costs other costs that relates to the increase of the prices of fuels and other products. Also, the purpose of this is to maintain productivity and improve the work-life balance of our employees. We believe that kapag ang empleyado ay balanse ang kanyang work-life, mas nagiging productive siya sa trabaho. So, pag productive ang ating mga employees, this would benefit our employers as well. So, the purpose also of these alternative work arrangements is to support the well-being of our employees. So, under the alternative work arrangements, we have three. We have this compressed work week, the flexible work schedule, and also the telecommuting arrangement. For the compressed work week, ito po yung pagkokompleto ng 48 hours work a week but lesser ang work days. For example, nag-usap si employer and employee na gusto nilang compressed work week. So magtatrabaho daw sila from Monday to Thursday for 12 hours. For example lang,
to complete the 48 hours work per week. So pwede yun, no? Pwede ring 10 hours for 5 days, no? Para makumpleto ang 48 hours a week, no? Siguro yung last day hindi siya 10 hours but only 8 hours to complete the 48 hours. I would just like to emphasize, no, for the compressed work week, since the labor code states na 8 hours ang normal work hours per day, pag nag-implement po tayo ng compressed work week, ang magiging kwan dyan is dapat hindi lalagpas ng 12 hours ang trabaho ng isang empleyado. Once lumagpas po siya ng 12 hours, is entitled na po ang isang employee ng overtime pay. So that is the time pa magkakaroon ng overtime pay pag lumagpas ng 12 hours. So next, we also have this flexible work schedule. No? Under sa flexible work schedule, meron tayong reduction of work days kung saan mababawasan, no, ang work days per week ng mga empleyado while implementing the normal work hours pa rin, no, yung 8 hours. But yung ganitong arrangement, no, yung reduction of work days shall be temporary lang in nature, no. So dapat di siya lalagpas ng 6 months ang pag-implement ng reduction of work days. So for rotation of workers naman, no, yung mga employees naka-rotate sila or alternate ang pagpasok nila sa trabaho. For example, si employee A and employee B ang papasok from Monday to Wednesday, si employee C and employee D naman ang papasok sa Thursday to Saturday. No? Example lang po 'yon. Meron din tayong forced leave, no? Kung saan ipapa-forced leave natin ang mga employees if they agree, no? So gagamitin nila ang kanilang mga leave credits. Meron din tayong broken time schedule kung saan yung 8 hours a day nila hindi continuous, broken, no? For example, magtatrabaho sila from 8 to 10 and sunod is from 2 to 5 and the rest will follow para makomplete ang 8 hours. We also have this flexi holiday schedule, no, kung saan i-avail natin yung holiday not on the day na nasa calendar yung holiday. No? For example, for Christmas, hindi niya i-avail yung holiday sa December 25 but i-avail niya sa December 29 para continuous ang kanyang holiday, no? 29, 30, 31 and January 1. No? So those are our options for flexible work schedule and other options na siguro mapag-usapan ni employer and employee. We also have this telecommuting, no? Working from an alternative location using telecommunications or computer technology, no? Most commonly known as work from home. No? Ang mga employees natin ay nagtatrabaho sa alternative workplace, no? Hindi sa physical office ng employer. So magtatrabaho sila gamit ang kanilang technologies, no, na provided by the employer like yung laptops, no. So yan, ang importante lang po, no, ang mga employees na under sa telecommuting arrangement, kahit naka-work from home sila, dapat fair ang treatment sa kanila as the same as sa mga nagtatrabaho sa opisina, no. So dapat pareho lang ang sweldo, pareho lang ang working hours, and yung safety ng ating mga employees ay hindi dapat makalimutan. So reminders lang again, no, itong alternative work arrangement, hindi siya mandated by law, no. Optional lang siya. Once agreed siya by our employers and employees, then they can implement this alternative work arrangement, no. So we advise na kapag mag-implement nito, there shall be agreement stating that they agree to implement, no, the alternative work arrangement, no. Again, equal treatment of workers, and let us not forget, no, that we shall still comply with our labor standards and our occupational safety and health standards. And there shall be non-diminution of benefits, no, pare-pareho lang benefits as same as nung normal working days nila. And we remind, no, to report kung meron kayong alternative work arrangement na na-implement, to report it to DOLE, no, sa reports.dole.gov.ph for us to monitor these work arrangements. Thank you, Attorney, for that explanation kung ano po itong alternative work arrangement. With that po, Attorney, paano po natin hinihikayat yung ating mga private sector or ating mga business sector para po i-adapt itong pinopropose or inaano nyo po na alternative work arrangement po? Yes, on the part of DOLE, no, for
to encourage our employers and employees to implement these alternative work arrangements, we conduct information and awareness campaign, no, through our labor, education, and employment services, wherein we go to our employers and through our media partners, no, to educate the public that there are these flexible work arrangements, telecommuting, and compressed work week that the employers can avail for the benefit of both naman, the employers and the employees. Doon po sa ano ba, audible bang aking sound? Doon po sa commuting. Tama po ba? Oo. Yes po. Paano po yung mga empleyado na wala silang nasa depressed area sila or walang internet connectivity or mahina po? So yung mga ganun po mga situation, paano po yun ang magiging ano po nila, respond to that? Yes, actually, di naman mandated ang telecommuting, no, as long as it is agreed by the employers and employees, then they can implement this telecommuting, no. So now, if wala naman po silang capacity yung employer to provide, kasi under our guidelines, no, it is the employer who shall bear the cost if they want to implement this telecommuting, like the procurement of the equipment, no, or the technologies to implement this, then the employer shall procure or shall bear the cost, the necessary cost. So kung di naman po kaya, di naman din siya mandated po, so they may opt not to implement naman po. Dito po sa regional, I believe hindi lang po ito ngayon ipapatupad. I believe nung time ng COVID, parang nagkaroon din po tayo ng ganitong proposal din po sa ating mga private sector. Sa ngayon po, ano po yung response ng ating mga pribadong sector when it comes sa ganitong alternative work arrangement po? Are they amenable din po ba or medyo hesitant po sila? Yes, at the time of the pandemic, no, many employers implemented the flexible work schedule or the flexible work arrangement, no, to minimize the physical contact, no. As of now naman, after the pandemic, meron namang nag-i-implement pa rin ng telecommuting, no, ng work from home, pero as the naman nabawasan na, but up to now we are encouraging them again, no, so I hope na ma-implement din nila for us to conserve the energy. Para naman po sa protection po ng ating mga empleyado, paano po masisiguro ng Department of Labor? Meron po ba tayong monitoring na hindi po natatapakan yung kanilang karapatan bilang empleyado pag in-implement po itong ating alternative work arrangement po? Yes, tama po yan, Ma'am Joy. No? Despite the implementation of this alternative work arrangement, we like to emphasize, no, dapat na yung rights ng mga workers are still protected. No? So on the part of the Department of Labor and Employment, we conduct, no, our labor inspection, regular labor inspection to establishments to ensure that the rights are still protected. No? So kung makikita rin namin na nag-a-adopt sila ng alternative work arrangement, so we check through our labor inspection that this is mutually agreed upon and na-report ito sa DOLE. And yung mga benefits na provided under our labor code are still being complied with. And kung meron namang hindi namin na-inspect na establishments and you felt na yung rights ninyo are being violated, no, you are welcome, no, to visit our office, no, any DOLE field office near you to file a request for assistance. You can also visit the website arms.dole.gov.ph to file a request for assistance online if you are unable to visit our field office. Para naman po sa ating mga MSMEs, di ba meron din po tayong marami na rin po ang MSMEs natin dito sa Region 9. So ano po yung pwedeng maging tulong ni DOLE sa ating mga MSMEs na kakaunti lang po yung kanilang resources? So in case po na mag-implement po sila neto, ano po yung pwedeng maging intervention ninyo na hindi naman po nasa-sacrifice ang kanila pong mga kita at saka yung kanilang operations po? Yes, dito sa DOLE, no, meron kaming tinatawag na DOLE Adjustment Measures Program, no. This is specifically for the MSMEs, no, micro, small, and medium enterprises. So if you opt to adopt this telecommuting arrangement, no, and you lack the proper equipments, we advise you to visit our office for the possible availment of the DOLE Adjustment Measures Program. No, we can give as high as 1.5 million subsidy, 500 to 1.5, depending on the beneficiary and depending on the proponent and the type of proposal na ibibigay po nila. So meron tayong separate guidelines for our adjustment measures program po.
nabanggit, bago po natin i-accommodate yung questions from our local media na nandito po on site, nabanggit niyo po yung posibleng ibibigay yung subsidy po doon sa ating mga MSMEs. So can you, elaborate on that po? So paano po sila mag-a-apply? Ano po yung magiging qualification or checklist po? Para at least naman po, kung sakasakali naman. Actually, for the MSMEs lang talaga na to, no? So, kung ikaw ay MSMEs, yung owner, no, can go to our office. Actually, hindi lang ang owner, pwede rin kung may union, pwede rin ang union ang mag-apply, no. Actually, ang subsidy is not just for the equipment, no. Pwede rin siya for capacity building and other proposals na for the enhancement of the business, no. Ang purpose lang naman nito is kung may economic disruption, for example, ngayon mataas yung ang mga bilihin and yung fuel cost, no. We can help, no, for you to adjust to these economic disruptions. As to the requirements, actually medyo marami-rami po talaga ang requirements. Isa po dyan is yung project proposal po nila and yung work financial plan, no. So ine-evaluate pa ito ng ating field office kung makita if feasible itong proposals po. And this is exclusive for those MSMEs na who are going to opt to do the alternative work arrangement. Yes, this is also pwede po para sa mga MSMEs na gustong mag-implement ng telecommuting work arrangement. Okay, maraming salamat po. That is very good news po para po sa ating mga MSMEs. Baka meron tayong mga media dito na nabibilong din po sa MSMEs. You can apply. And anyway, let's accommodate questions from our local media. Una pong magtatanong is si Sir Rogie Monera ng Wonder Radio. Good morning, attorney. Naghisgot naman lang taog subsidiya sa mga gagmayng mga negosyanteng napiktahan aning economic crisis na to karon. How about naay mga proposal nga 5,000 nga subsidy sa mga empleyado sa mga private sector? Na ba'y nabalitaan diha sa inyo, ha, attorney? Kay ingon sila nga driver may sigig kawan nga muasad nangayo pud mi kay apektado pud mi taas kayo presyo sa inyo, attorney, na ba ni? Yes po. To clarify lang, no, katong adjustment measures program na to is for the enhancement sa business, no? Enhancement sa business. Kung maghisgot ta about sa mga drivers or sa mga disadvantaged workers, no, na apektado sa crisis karon, they can apply for our tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged workers or ang TUPAD, or pwede pod sa ato ang DOLE Integrated Livelihood Program, no? Just visit our DOLE field office near you to inquire and apply, no, for the program. Doon ay grupo sa kanana ang TUCP propose sila nga unta tabangan pod ang mga empleyado sa mga private sector. Ugaling i-grant ni unsa kaandam ang ahensya sa DOLE sa ilang listahan kay og hisgot mo to sa transport sector nagkaguliyang sila. Sa inyo ka, sir, og may i-grant ni sa ato ang executive department. Kumusta ang iyong listahan? Actually, as of now, we are gathering list na nag-start namin, sir, para makahatag mi og possible assistance through our program. Like I said, sa TUPAD and sa livelihood, para makahatag po tawag assistance sa mga affected workers and sa formal and informal sector like mga tricycle drivers, jeepney drivers, para matagan sila og possible assistance through our programs. So wala gyud tong ingon, attorney, nga dole-out system na epektahan mga empleyado niini mga panahon na, wala pa? Wala pa. Dili siya dole-out, no. Actually, kung TUPAD siya, cash for work siya, no. Trabaho sila. Karong mga panahon na, attorney, unsa na kaayoy mga flexible nga trabaho kay mingon ta og government 4-day work week. So og sa private uno man ta ka 48. So dirita sa 5 days tingali unsa may mga naka-sit up na naron na kuha na diha sa DOLE, attorney? Yes. As I've explained kanina, sir, no, natay mga tulo ka work arrangement, no, katong compressed work week, same sa government, no, na kami 4 days pero 10 hours a day. Kasi 40 hours naman ang government. But sa private sector, to clarify lang, no, sa private sector ang working hours a week is 48 hours man. So kung mag-avail sila kaning compressed work week, no, which should be agreed by the employer and employee, no, pwede sila na bahala kung basta makumpleto nila ang 48 hours and dili sila mulagpas og 12 hours a day. So pwede sila mag 12 hours for 4 days or
10 hours for 4 days and ika-5th day mag 8 hours sila para makompleto ang 48 hours. Depende na sa maagrihan sa employers and employees. Ang pangutana sa mga empleyado ni attorney, di ba ka mahapiktuhan ang among sweldo o overtime pay ba ka niya? Yes, as akong gi-emphasize no na dapat dili maapektuhan. Okay. Kung 12 hours sila, kung mag-compress work week sila no, ang normal work hours is 12 hours. Pero kung mulagpas sila og 12 hours, naanay overtime pay. Kung mag-compress work week sila. Naway follow-up ana attorney, kung muubos ang oras sa trabaho, muubos basad ba ang sweldo sa mga empleyado? Apo, kung muubos ang oras, kung mapag-agrihan nila, no, for example, mag-reduce sila og working hours, basta ma-comply lang ang minimum wage, no, kung ang minimum wage nato is 439 as of now, i-divide to by 8, kato ang hourly rate, no. So kung pila ka hours a day lang, kato lang ang ibayad sa ila. But this should not, temporary lang jud ni siya kung ana ang ilang arrangement. Dapat agrihan pud ni sa employer and employee. Kung dili sila mo agree, this is not okay lang, dili ma-implement, no. So dapat maagrihan. So naabay ni patuman ni attorney direkta na lang o basig mananghid pata sa dulig yun ani nga work arrangement sa mga kwan? Yes, beautiful question, no? Nice question na siya. Pwede na, direkta na. Okay. Mag-sit down ang employer and employee to talk about this, no, work arrangements. And then kung naana sila mapag-agrihan, they put it in writing and i-report sa DOLE sa amoang online page na reports.dole.gov.ph. Lastly, di ba piktuhan ang mga benepisaryo namong mga empleyado sama sa SS, Pag-ibig, PhilHealth? Hindi po. Dapat Okay. dili maapekta. Dapat kumpleto gihapon ang ilahang SSS, PhilHealth, and Pag-ibig as these are mandated remittances and benefits provided for by law. Participation attorney, laraw nga wasay deduction sa SSS aning mga benepisyo sa dole ni ini moratorium sa inyong habing ini attorney. Wala pang plano moratorium. proposal. Wala pa so far wala pang moratorium for the deduction of the SSS PhilHealth Pag-ibig. So continue lang gihapon ta sa pag-deduct and pag-remit sa SSS PhilHealth Pag-ibig. Lastly, na ba tayo nahitabo ani sa pandemic nga pamaagi? I believe nung katong pandemic na ay moratorium if I'm not mistaken. Okay. Pero depende na ni sa SSS PhilHealth and Pag-ibig kasi sila ang ga-issue sa policy. Kami sa DOLE, ga-check lang mi if na sila policy and we will check during our labor inspection kung na-deduct and if na ay violation no sa rights sa SSS PhilHealth and Pag-ibig, we refer this to the appropriate agencies. Last question attorney, nanatay na abot sa among CBN nga kuan nanay mga malls 2 days kuan na sila. 2 days nga relibo na gyud tungod aning economic crisis na to karon. Ano ba yung monitoring na tabo niyo attorney? So far we did not receive pa any report on this but continuous ang amuang labor inspection Okay. to monitor compliance with the general labor standards and occupational safety and health standards. Thank you attorney. Thank you. Okay, dahang salamat, Sir Monero of Wonder Radio. Next to us, si Miss Mar Alawan, RMN DXPR. Ayan, attorney, good morning po. Ang tanong ko po this morning ay hindi po patungkol sa alternative work arrangement. Last week po is nagbalita kami regarding po sa advisory ng DOLE sa saktong pasahod po sa ating mga empleyado this coming holidays, lalo na ngayong Semana Santa. Ang tanong po ng iilan na mga empleyado po, attorney, hindi pa po sila naka-avail sa, yung iba nga hindi pa naka-avail sa minimum wage dito po sa Zamboanga Peninsula. So ano po ba ang ginagawa ng DOLE upang matugunan ang hinaing ng ating mga iilang empleyado, lalo na ngayon na nagkakaroon ng crisis, attorney? Yes, thank you, ma'am. If there are problems no sa workplace, for example, hindi tamang pagpasahod and non-payment of holiday pay, no, especially malapit na ang mga holiday, no. We advise na to file a request for assistance sa aming opisina no or through online no sa arms.dole.gov.ph para we can also call the requesting party no for example ang employee and also the employer for a possible settlement. But aside from the filing of request for assistance, kami sa DOLE patuloy po ang aming labor inspection para to monitor the compliance of these establishments po.
Mm-mm. Same with my first question, attorney, yun nga po, may iilan din po na hindi binayaran ng kanilang double pay during holidays kahit naman po nagtatrabaho sila kahit holiday po. So ano po ba ang ginagawa ng DOLE upang maka-avail yung ating mga empleyado sa kanilang benepisyo lalo na kapag nagtatrabaho sila during holidays? May ginagawa po ba kayong monitoring para po sa ganon matugunan po ang mga ganitong problema po? Yes, ganito kasi po yan. They have two options. So actually, we have two programs for that. Yung single entry approach, no, the filing of the request for assistance. Kung ang mga employees nakita nila no, na hindi binabayaran ang kanilang holiday pay and pumunta na sila sa HR or sa employer nila no, na sir, hindi kami binayaran, kailangan may holiday pay kami kasi nagtrabaho kami nung holiday, or kung di kayo nagtrabaho nung holiday, regular holiday, entitled pa rin no, for the 100%. So kung pumunta na sila sa employer nila at hindi pa rin sila pinakinggan, hindi pa rin binigay ang kanilang mandated benefits. So they can visit our field office to file for a request for assistance no, para for possible settlement of these issues. And also on the part of our DOLE, we also conduct this labor inspection sa mga establishments. No? Sa labor inspection kasi chine-check namin ang mga payroll and ini-interview namin ang mga workers para malaman no, kung binabayaran ba talaga yung overtime pay, ang holiday pay, and also other mandated benefits like yung rest day pay kung nagtrabaho sila sa rest day, night shift differential. No? So lahat po yan, sine-check namin during labor inspection. Yes, no, so far, attorney, sa ginagawa po ninyong inspection, may mga iilan na po bang ganitong kaso na dumating po sa ahensya niyo? Yes, marami na po. And yung kapag mayroong nagfa-file ng request for assistance, mataas naman din po yung settlement rate namin. No? So natutugunan naman ang mga issues, nasosolve yung mga issues. And sa labor inspection naman, yung mga hindi nako-comply, nagiging labor case kasi siya. No? So we enforced the payment of these violations po. Mm-mm. Yes po no, attorney, lalo na kung may mga nanonood po sa ating live ngayon, nakakasiguro po ba, marami po kasing nagtatanong doon po sa comment section ng balita namin kasi nga hindi sila naka-avail ng mga ganitong benepisyo. At yung iba naman ayaw po dumulog sa ahensya ng DOLE, baka daw po hindi matugunan ang kanilang problema. So isang opportunity po na nakapanayam ka po namin ngayong umaga, sa ganun po nakakasiguro po ba na matutugunan talaga ng Department of Labor ang unemployment ang mga ganitong problema po? Yes po. Yun nga, kung meron talagang problema and if there is a possibility naman no, na natatakot, no, meron kasing possibility na natatakot talaga ang ating mga employees magreklamo kasi baka balikan sila. No? There will be retaliation measures na igagawin ang mga employer. No? So, please be assured no, na kapag tatawagin namin ng employer, sasabihin lang namin na this is for settlement lang ng issues kasi these are benefits given or provided for by law. No? And if natatakot talaga sila, they can also make a anonymous complaint naman. Mm-mm. Ayan, thank you po, attorney. Thank you. Okay, maraming salamat, Miss Alawan. Next to us, we have Miss Alma Tolentino, Wonder Radio pa rin po. Maayong buntag, attorney, kanang ako ang pangutana since tanan ron apektado man kay crisis. So natin nakita karon, attorney, ang NFA nagabaligya sila og benting bigas para sa mga vulnerable sector. How about ang mga minimum wage earner, attorney? Dula ba'y plano ang DOLE nga mag-roll out pod ana sa Sampen? Yes, actually last year nag-roll out namin og benteng bigas para sa ating mga minimum wage earners. No? And for this year, sa Labor Day, no, mag-roll out again kami ng benteng bigas para sa ating minimum wage earners. This coming Labor Day po. Sa karon, attorney, doon na ba tayo data din sa tibuok Zamboanga Peninsula sa ato ang mga minimum wage earners? Data sa mga minimum wage earners. Actually, we have data para doon sa ma-identify namin na beneficiaries beneficiaries for the benteng bigas meron na, but wala lang ko nakadala og exact data for that today. So, in terms of job security,
Sa ato ang naobserbahan o na sinati karon, medyo nabalaka na labi na gyud ang naa sa mga private sector o mga nagtrabaho sa mga pribadong kumpanya nga dunay mahitabo nga retrenchment o layoff. So unsa bay gihimo nga lakang sa DOLE isip pagpangandam kuno galing dunay mahitabo nga retrenchment sa mga private company. Kung naay retrenchment, no, of course there is a separation pay dapat, no. Kung first is kung gusto nila ma-check, no, kung correct ang ilahang retrenchment or naa sila'y problema. Actually, kung naa sila'y problema na wala sila gitagaan o separation pay, they can visit our office, no, for the possible filing of the request for assistance, no. Kung wala sila tagaan og separation pay for the possible settlement of the issue. Second is if wala na sila trabaho after the retrenchment, no, and naglisod sila magngita og trabaho, they can also visit our DOLE field office for the possible availment of the tulong panghanap buhay para sa ating disadvantaged workers or ang TUPAD program, no. So kato. Ang tanan nga mga minimum wage earner, attorney, entitled ba sila nga mo avail aning TUPAD, mo parehistro o mo apply ani basta bawad ag trabaho? Kung mawan-an og trabaho, yes. Kasi ang isa sa mga eligible beneficiaries sa amo ang program is katong mga displaced workers, no. So pwede sila kung mawalan sila og trabaho, pwede sila mo apply og TUPAD. And also pwede pud sila mo apply og livelihood, no, under sa amo ang DOLE Integrated Livelihood Program. Salamat, attorney. Thank you. Okay, daghang salamat, Ms. Tolentino. And now we have Elmer Maghanoy of Media Link Pagadian. Good morning po, sir. Good morning, sir. Nakita ba ko nato, no, ang Department of Labor, daghan siya mga program. Gani na siya mga program kato mga employers nga dili magtarong og sweldo, doon na sila yung mga show cause order. Yes. Sa whole region, sir, Region 9, sa Buanga Peninsula, ahan napita nga province ang daghang problema. Wala lang ko nakadala og data karon, sir, no, but ang amo ang inspection naman is all over the region. So kung ang pangutana is the province, wala lang ko nakadala og data, sir, no. But we observe na ang pinakadaghan na establishments, no, sa Region 9 is in Zamboanga City and Zamboanga del Norte and Zamboanga del Sur. So we conduct inspections throughout all these cities and provinces, no. So as of now wala lang jud ko kadala og data kung asa ang naay pinakadaghan na violations. But rest assured, we conduct inspections to all these provinces to ensure compliance with our labor standards and occupational safety and health standards. Sa whole region, sir, unsa nga mga province ang na-filean og case ng mga employers? Actually, tanan, sir, tanang region na adjud mga violations and tanang regions, I mean tanang provinces, rather. Tanang provinces na adjud mga violations ng employers. We cannot di tanan compliant, no. So we conduct inspections throughout all the provinces and our inspections revealed na naadjud mga non-compliant na establishments, but kato nag-issue mi og mga compliance order and nakaka-comply din ang mga almost all of the employers. So mostly, sir, unsa may mga problema kanibang wala maghatag sa benefits o wala maghatag sa insakto nga sweldo or unsa man ang pinaka-problema, sir? Yes, mostly sa mga problema is the non-compliance sa ato ang mga overtime pay, holiday pay, 13th month pay, sa minimum wage, no. Kato, and also sa safety, kato mga walay safety officer and first aider, no. So kato ang mga most na nakita namo na violations. Sir, nalagi pungutan na, sir, ba? Kining mga casual employees, wala man ni sila employer-employee relationship? Actually, kung casual employees, sir, no, naay employer-employee relationship. Are you pertaining sa government? Sa private? Sa private. Kung sa private, sir, ang casual employees, na sila employer-employee relationship. Dapat gihapon sila, they have the right, no, for the
benefits under our labor standards katong minimum wage, entitled gihapon sila. How about the contract? Ang contract Halimbawa, may contract of services, yearly ang renewal. So, maka-avail ba gihapon kini nga mga employees nga within the contract period? yes, kuan lang sir, clarification lang, kung contract kasi sa atong labor standards na alang tay regular employees, casual employees, probationary employees, fixed term employees, and project employees. No, ang contract siguro katong gina-farm out like sa agency, like security agency, gina-deploy sa principal, no, sa kuan. Even though unsay klase na classification of employees, no, for example sa imong example contractual employees, kung under siya sa agency, entitled gihapon siya sa mga minimum wage, other benefits, overtime, holiday, SSS pilot pag-ibig. Pero dito na siya sa ug unsa nga company siya. Halimbawa sir, sa usa ka establishment, doon ay contract of services. Let's say nga contract of services, muhatag lang ka og January to December. Example January to December ang contract nimo. After ana, so subject na po sa management if Renewal. renew. So, So kini nga inani nga klase nga mga employer sir, doon na bagyapon ni siya benefits nga makuha. yes, actually kanang ana na setup, no, dili siya provided for by law. If ang trabaho sa isang gihire na employee is usually necessary and desirable sa operation sa business, deemed as regular employee na siya. Not unless naatay probationary period. Kung gitagaan na to siya og probationary period for 6 months, then kuan siya probationary employee. Nagataglaw clarification sir, no, kasi kanang mag-renew yearly, dili na siya kuan. Kasi kung for example casual employee, gina-renew siya kasi ang casual employee sir, which work is not usually and necessarily desirable sa business, no? Casual employee siya. Pero kung na-employ ang casual employee for more than 1 year, deemed as regular employee siya. But nonetheless, kung dili siya ma-renew for the year, entitled na siya sa mga benefits, no? For like separation pay, basta wala lang siya sala, no? For example, retrenchment, cessation of operations, no? So entitled siya sa separation pay and other benefits provided for by law like ang minimum wage, overtime pay, holiday pay, service incentive leave kung nakalagpas na siya og 1 year. Kaya sometimes sir, namo ko mga inana nga mga contract of services. For example, ang usa ka establishment wala siya doktor, pero naghimo siya og contract of services retainer doktor. So within 1 year, kaning doktor maoy ihang within the contract. Next year possibly di na po siya nga doktor mga ma-appeal. So mga ana sir, no, kung retainership siya, i-check na to kung naay employer-employee relationship. Kasi kung ma-determine na to kung naay employer-employee relationship, kung naay employer-employee relationship rather, covered siya sa ato ang labor standards. Kay kung wala, ang ilahang relationship is contractual in nature. So option sa management no. Pero kung naay employer-employee relationship, sir, kung naay control si employer sa empleyado, naay payment of wages, naay hiring and selection, and power of dismissal, kung kompleto na, under siya sa labor code. So, kinahanglan i-comply ang minimum wage and other, no, like katong mga holiday pay and others po. Pero kung wala, for example, retainership, kasi kung doctor, sir, usahay, walay control, no? Depende man sa doctor ang trabaho, kay na profession man na niya, dili sa employer. So, lisod ta mag-control. So, usually, ang nature sa relationship is contractual. So, kung unsa sa ilahang kontrata, kato ang ato ang basehan sa ilahang mga benepisyo. So lastly sir, sa mga media, atong tanaw no, orag nilampas na siya sa minimum wage, dili na ma-consider ning below minimum. So kining mga susama ni sir, labi na nga makita magunato, dili lang ang katong above wage earner ang naglisod, appeal na pud tanan. So kung dunay mga benefits sa ihatag ang dole, for example sa imong istorya kaganina nga makapalit og 20 pesos nga bugas. So allowed ba ni nga mga klase nga mga employee nga makapalit pod?
Sir, clarify lang na ako kasi sa amo ang programa katong benteng bigas para sa minimum wage earners na jud to siya. Katong Oy, mga labot ni. nasa minimum wage lang kay para matabangan sila kay ang ilang sweldo mas ubos pa man sa mga above sa minimum. So, ang among target as of now is katong mga minimum wage earners. So salamat sir, at least na nang duli. Anytime makita mo ginato ma-interview. Yes, thank you, sir. Daghang salamat, Sir Maghanoy. Now we have Sherman Calotes, IFM Pagadian. Good morning, sir. No, my question is regarding on this special program for employment of students, sir. Kabahin sa mga estudyante. Kumusta, sir, kining programa sa ato ang rehiyon? Daghan ba ang mga estudyante nga nakabenepisyo ani dinhi sa ato ang rehiyon? Yes, actually nag-start namin sa amo ang process sa pag-implement sa SPES for this year, 2026. Lalo na ngayon kasi malapit na ang summer vacation ng mga students, no. So wala lang po ako dalang data on the number of SPES that will be implemented for this year, but nag-start na ang amo ang implementation process for the employment of students through our SPES program. Pwede ba na ito masayran po, sir, kung unsa po yung mga qualifications, unsa yung mga gikinahanglan aron maka-avail ani nga program? Yes, pwede mo avail ang mga students, no, 15 years old and above, and also katong mga out of school youth, no, as long as ang income sa ilahang parents is below the poverty threshold. So pwede mo apply for SPES. Just visit our office sa Dole or the nearest Public Employment Service office para maka-inquire and maka-apply for the SPES program. Sa pikas bahin, sir, at ako po usab nga kumustahon kining programa sa Dole nga AKAP para sa ato mga OFWs. Sayod ta nga krisis karong panahon na, sir, so daghan usab nga mga OFWs ang naapektuhan sa tension, no, sa gawa sa nasud. So kumusta usab, sir, daghan bang mga OFWs ang nakabenepisyo usab sa Dole nga AKAP program? As of now, wala na ang AKAP sa naanatay Department of Migrant Workers, a newly created department para sa atong mga OFWs, no. So sila ang agency na naghatag og tabang sa atong mga OFW workers, and as well as with the OWA, no. But on the part of Dole, ready ang Dole, no, kapag may mga distress na OFW na umuwi, ready kami sa aming employment programs, no, referral sa peso for the possible re-employment ng mga OFWs dito sa Pilipinas, and also naka-ready din po ang aming TUPAD for the emergency employment, and also Dole Integrated Livelihood Program for the livelihood if kinahanglan sila. Thank you, attorney. Thank you. Daghang salamat, Mr. Calotes. Now we have Kurt Estabas, non-glading Radio Pagadian. Yes, ma'am. Non-glading. Non-glading. yes. Okay. Attorney, good morning. Good morning, sir. Attorney, akong question is, what if ang employee na nagtrabaho sa kumpanya, after 6 months ba is automatic regular? Yes, sir. Ang probationary period should not be more than 6 months, sir, no? So kung i-explain lang po na ako ang process sa probationary employment, no. First, for a probationary employee to be under a probationary employment, no, dapat first na ay standards or qualifications na ibigay sa employee na dapat niya i-achieve to qualify as regular employee, no. So na ay evaluation after 6 months. If after 6 months walay evaluation pero employ gihapon siya, after 6 months din regular na siya. Not unless ang iyahang performance is below satisfactory or dili na gustuhan sa employer, no, then he or the employer can terminate the services of the probationary employment. Okay. If ever, sir, nga attorney ma-regular sa after 6 months, aduna ba'y posibilidad nga iyahang salary is mag-increase or not? Actually, nice question siya, no, kasi naay mga establishments na gina-inspect namo, below minimum ang employees tungod kay probationary employee pa daw, no. This is just a reminder, no, basta employee ka, natay minimum wage na dapat i-follow. So regardless kung minimum wage, kung probationary employee or dili, dapat
ang ato ang wage is minimum wage or above, no? So pero kung depende sa employer, no, kung nasa sila palisiya, kung probationary ka, then minimum wage sa ka, kung ma-regular mo increase, pwede lang. Basta ang mag-start sa minimum wage. Last na lang siguro, attorney. What if ang employee nag-resign, pila ba ka days ma-receive niya ang certificate of employment? Kaya naman ubad, attorney, nga dili pa after 3 days dili pa nila hatag kay busy pang head office, ano ba? Yes, natay Labor Advisory number 6-20, no. Kung mo request ang employee og certificate of employment rather, within 3 days dapat mahatag na ba sa employer. Kung dili pa mahatag sa employer within 3 days, you may visit our office, no, field office, para maka-assist me sa mga employees. Okay. Unsa kayo ang mga possible makuha sa employee, sir, after niya mag-resign aning company? Yes. You can also again visit Labor Advisory number 6-20 na adito, no. Within 30 days dapat ma-receive na ang final pay or last pay, no? Last pay includes kung eligible siya sa separation pay, pwede ang iyang last salary, no? And others ang iyang SIL, service incentive leave credits, kung naay mga unused leave credits, and others po naa sa Labor Advisory number 6-20. Last na lang gid, sir, attorney. Dapat ba ang employer o ang employee sila both parties is tagsa og contract? Ano ba? I mean, 2 copies of contract nga imuha isa, ako isa. Kaya may uban nga employer nga dili nila ihatag ang copies imuha. Okay. Actually, dili man required sa ato ang balaod ang kontrata, no, but for the protection of both parties, kinahanglan tagsa sila na ay kopya, kasi usually na ay mo reklamo sa amoa, and lisod me to determine na empleyado jud siya, no. So our contract can also help us in determining the employer-employee relationship. But then again, the main determining factor of the employer-employee relationship is katong fourfold test na gi-mention ako ganiha. But katong contract would help po. So dapat tagsa sila. Sige, attorney. Thank you. Thank you. Okay, daghang salamat sa si Kurt Estabas, non-glading. Oh, yes, attorney, talagang napakalawak ng usapin, no, pag sinabi nating labor and employment, kaya from alternative work arrangement talagang lumawak na yung ating mga diskusyon. And now next we will have Miss Kimberly Namuag, Radio Bagting. Okay, good morning, attorney. And Morning my po. question is about telecommunicating for private sectors. Is there any technical assistance or training programs po na ibibigay ang DOLE para sa mga employers and employees para po sa transition in digital workspace po? Yes, to the sa transition of the to the digital workspace naman po, no. We can partner din with the ICT for this. Sila naman ang expert po sa information communication technology. But DOLE is ready to assist, no, if na sila with regard sa policies, no. Kasi if you will implement telecommuting work arrangement, no, kinahanglan natin mga policies, and we should ensure that these policies would not affect the rights of our employees, no. So ready ang DOLE to give a seminar or a orientation on this, and to also guide the employers and employees in crafting these policies po. Okay po. And then, sako pa rin po ba ng occupational safety and health standards ang mga home-based workers? And if ever na ay mga home-related na injury po, attorney, sino po ang liable at ano po ang process nito? Yes, that's a good question din po, no. Under our Department Order 237-22, no, ang IRR sa Telecommuting Act, even though nagtatrabaho sila sa bahay, for example, no, covered pa rin sila ng occupational safety and health standards, and it is the employer's responsibility that this is being complied with, no, the standards are being complied with. If ever naman na ay aksidente, no, work-related accident sa workplace niya sa balay, so the employer can still be liable. Depende po sa situation or the circumstances. Basta dapat yung accident is work-related. Okay po. May guidelines po ba na ilalabas ang DOLE sa work setting po sa bahay? Yes, actually meron na po. Since 2022 pa, you may visit Department Order 237 Series of 2022. Ito po yung IRR natin.
for the Telecommuting Act. Nandun po ang policies natin or guidelines for this. Okay, thank you, Attorney. Thank you po. Okay, daghang salamat kay Miss Namuag. Now we have Miss Cheryl Lirazan, Bell FM. All right, good morning, everyone. Good morning, Attorney. Good morning, ma'am. And my question is this about the alternative work arrangement sa katong 3 kaganiya nga category. Then, if ang employer i-enforce niya sa iyang company, then wala siya naghatag og kanibitang agreement between sa iyang employee unsa may sanction if ever mapamatud-an nga wala siya naghatag og agreement. Yes. Hello? Okay po. If ever walay agreement, this is a violation of the rights of the employees. Kasi mobalik ta sa usual na ato ang standards sa ato ang labor code. So for example, nag-implement sila og compressed work week, wherein nagtrabaho sila 12 hours a day for 4 days, for example, and walay agreement, So kung pwede magreklamo ang employees kasi ang ato ang normal working hours is 8 hours lang. So kung nagtrabaho sila 12 hours, so na ay 4-hour na overtime pay dapat, So kung wala yung agreement, so dapat ibayaran ang overtime pay. Pero kung mutually agreed naman siya, okay lang up to 12 hours. Alright, sir, ang employee is pwede mag-complain sa inyo if ever wala yung mutual agreement. Then, unsa man na siya kanang maprotektahan ba ninyo ang iyang confidentiality, for example nga ipa-investigate pa nila sa inyo or whatever, kanang maprotektahan ba ninyo ang confidentiality sa ka-employee if ever mag-complain? Yes, for example, mag-anonymous complaint siya without dictating his name or any personal information, then we consider this as an anonymous complaint. And under our rules, sa guidelines sa mga inspection, if we receive an anonymous complaint, we will conduct labor inspection. So on our part, di po may kabalo kung kinsang nag-complaint. So rest assured that the confidentiality is really implemented. Yes, due to the fact that we do not know who the complainant is. Alright, upon receiving the complaint, how many days nga inyohang imbestigahan ang complaint? Yes, immediate po. Upon receipt of the complaint within the day or after 1 working day, the authority to inspect will be issued by the regional director for a certain period, and ang inspector within that certain period will conduct the labor inspection to check compliance. Alright, on the other hand, dinhi sa Pagadian City, the DOLE regularly conducting inspection sa mga establishment. So, naabay mga nasampulan na like kanang wala nagsunod sa minimum wage, wala nagsunod sa labor standards. Nanabay mga nasampulan ng mga establishments dinhi sa Pagadian? Yes, ma'am. Daghan na. Actually, napid mga cases dito sa Pagadian wherein the employers wala nagsunod sa minimum wage, sa mga holiday pay, So, we enforce through kung naanay compliance order kay for after sa inspection naman ay sila 20 days to comply to correct bayaran ang differential. For kung wala sila ka-comply sa 20 days, then naapay another 30 days para mag-hearing. Kung wala gihapon sila naka-comply during the hearing, mag-issue na ang Regional Director of Compliance order to enforce the payment of these differentials, such as sa wages, sa holiday pay, and others. Kung dili gihapon sila naka-comply, mag-issue na may writ of execution para ang amuang sheriffs mo garnish or mo take sa properties sa mga employer para ihatag sa employees as payment. So diri sa Pagadian, daghan na na sheriff ang DOLE po. All right, thank you. Another question. This is last question. Since Sulu is now part of Region 9, how was it? How about implementation of the labor standards there? Opo, as of now, wala pa mi nakasugod og inspection sa Sulu kasi napa mi sa transition period pa. But rest assured na nakaschedule na mi og labor inspection and technical advisory visit services sa Sulu po within the year. All right, thank you. Okay, maraming salamat, Ms. Lirazan. And now we have the last but not the least, tama ba? Last. Si Rex Rabutin, Radio Kidlat. Sir,
Morning. So clarification kining inquiry lang if doon na maguloy na dunggan na mo nga doon ay plano nga ma-appeal sa fuel subsidy ang mga tricycle driver pinaagi stopad. Unsa ni katinoon sir? Fuel subsidy. Kuan lang, pwede katong mga tricycle driver na naapektuhan, no, nawalan og trabaho bahin sa rising of fuel cost, no. Pwede sila mo apply og tupad, pero dili siya fuel subsidy, kuno siya cash for work. Trabaho sila og 20 days or 45 days depende, no, sa proposal, and trabaho sila para naa sila isweldo for that certain period. Unsay mga requirements ano sir susama pagyapon sa mga gipang sa DSWD? Adri mo ato lang sila sa DOLE office and magdala lang og valid ID. Okay, thank you sir. Okay, daghang salamat sa ato ang mga media from Pagadian City for your active engagement. Daghang salamat, Attorney. Maraming salamat din po sa pagsagot po sa kanilang mga katanungan. Meron pa po akong few questions po. Dito po sa Region 9, meron na po bang naitala si DOLE na meron tayong mga private or business sector na nag-shift na po or nag-transition na po sa alternative work arrangements? Yes, actually meron na po sa Zamboanga, meron na din. Ang reporting kasi is through the central office, yung reports.dole.gov.ph. No? So as of now, we are still trying to get the number, no? The quantifying number as to how many na ang nag-implement. But per our labor inspection and physical reports na natanggap namin sa office, meron na nag-i-implement ng mga Marami na rin. Yes po. Ano naman po yung magiging guidance ng ating gobyerno or government through DOLE or yung inyong assistance po doon sa mga medyo hesitant pa po ng mga employer or mga business establishment to transition nga po sa ditong alternative work arrangement? Yes, that is why we are conducting an information and awareness campaign of these alternative work arrangements para malaman din ng employers ang benefits nito, no. Baka kasi iniisip lang ng employers that this would be for the benefit of the employees, no, for the to save on fuel and transportation costs. But actually, this is also for the benefit of our employers, no, to save electricity costs, no, and other admin costs that is being incurred in their principal office. And also para magkaisa tayo sa energy conservation na ine-encourage ng ating Pangulo na si President Ferdinand Marcos Jr. Nakikita po, ito pang huling katanungan na lang po, nakikita po ba ng departamento or ng ating DOLE na ito pong ating alternative work arrangement ay magiging permanenteng bahagi na po ng ating labor landscape po? Actually, yes po, no, because first of all, technology has significantly evolved. So with the availability of reliable internet, cloud-based systems, and computer technologies, we can see na feasible talaga ang gamit ng telecommuting arrangement and flexible work arrangement, no. And also in light of the rising fuel cost, yung telecommuting is a practical way and immediate solution to reduce the daily cost of our employees and our employers po. So we can see this that can be implemented in a long term po. Okay, before we let you go po, Attorney, baka meron po kayong mensahe o panawagan po sa ating mga listening and viewing public po. Apo. First of all, I would like to thank, on behalf of our regional director, of course, I would like to thank Ma'am Jocelina Veres for having us here in Kapihan sa Rio 9, and also to our media partners for being our partner in promoting our programs and services, no. I would just like to inform the public that the flexible work arrangement and telecommuting arrangement are not just for our convenience, no, but it is our collective efforts in energy conservation and to sustain both our workers and employers in this time of crisis. So with that, thank you, PIA 9, and to our media partners. Okay, once again, Attorney Ray Julius Banzon of the Department of Labor and Employment. Once again, thank you so much po. Maraming salamat for taking your time out and for sharing vital information po sa ating public. And of course, we would like to thank our Pagadian City media partners for their active engagement and participation. At sa ngalan pa, and of course pala bago ko makalimutan, maraming salamat din po sa ating PIA technical team at sa buong puwersa ng PIA Region 9. Sa ngalan ng aming
PCO Secretary Dave Gomez at ng aming PIA Director General Catherine Chloe S. De Castro. Ito po si Jocelyn Alvarez na nagsasabing maraming salamat. Magsugol ka nyo katan. See you on the next episode of Kapihan sa Rio 9.